Kuya Jerry, welcome to the show. Maraming salamat sa invitasyon, Tito Zach. Kuya lang, Kuya Zach. Kuya lang. Okay, sige. Game. Kailan ka dumating ng Australia? Wow, okay. I think it was back nung 2008. I can clearly remember that kasi 08 yung una kong trabaho. So, 2008. Oo. Ilang years na yan? Nako. Ilan ba yan? That's 8 to 2018. Yeah. Plus 10, plus 23. 12, 13, 15? 15 years? Yes. Wow. Tagal na. 15 na pala yan. Ibang klase. Ano yung naging pathway mo dito sa Australia? Okay. Kasi nung baby pa lang ako, citizen na. Dahil yung dad ko is Australian, pero doon ako lumaki talaga sa Pinas. Wala akong recollection na nandito ako sa Australia nung bata. As in, nung gusto ko lang talaga pumunta na dito, doon lang talaga nag-start yung memories in Australia, I would say. So, baby ka pa lang. Dual citizen yun? Or Australian? Or apparently, nire-renew yung extension. Pero lagi ako may hawak na Australian passport nung kahit nung baby ako, meron akong Australian passport. Okay. So, yeah. 2008, bakit ka umalis ng Pilipinas? Ayun. So, well, number one is pera. Be honest, dahil kailangan namin ng sustento, kailangan sustentuhan yung pamilya. So, yun yung unang motivation. Ano naman yung mga naging trabaho mo nung unang dumating ka sa Australia? Nako, medyo madami. Ang unang-una, I would say yung assistant ako ng truck driver na nagpipick up ng mga replacement furniture. So, furniture company siya, pero yung mga gustong magpa-replace or magpa-return, kami yung naka-assign na mag-pick up. So, taga-buhat ba ng mga furnitures na sinusoli. Ano pa? Yun yung una. Pangalawa ay naging cleaner. Pangatlo, ano yung sumunod? Pangatlo is nasa warehouse. And then yung pinaka tumagal sa akin is yung sa manufacturing, so pick and pack. So ngayon, ano na yung trabaho mo after 15 years? Napakalayo doon sa una nagsimula. Ako na ay isang mortgage broker dito sa Australia. Mortgage broker? Ito ba yung sa mga home loans? Tama. So kami nag-assist sa home loans. Hindi lang home loans actually. Investment loans, business loans, car loans. So any type of loan facility, pwedeng ma-assist ng mortgage broker or finance broker. So but do you have a niche? Is there one thing that you want to really focus on? Yes. So I'm an investment broker. So ang focus ko talaga is yung investment and first home buyers. So residential. Ano ba ang trabaho ng isang mortgage broker and how do you help people? In a nutshell, I would say ang pinakatrabaho ng mortgage broker is to facilitate ang pagkuha ng loan sa mga affiliated banks namin. So, connected kami sa major banks and yung mga smaller banks. 25 plus lenders ang affiliation namin. At paano kami tumutulong is essentially yung mga tao na hindi alam yung proseso to apply for a loan, pwede namin tulungan from scratch all the way to settlement. In your opinion, ano yung mga qualities ng maayos ng matinong mortgage broker? Okay, maayos at matinong mortgage broker. Number one para sa akin is communication. So, kasi I was on the other end of the relationship eh. At some point, naghanap rin ako ng sarili kong broker para tulungan ako sa first home loan ko. At gusto ko yung communication is nandiyan. Pag nag-email ako, hindi kailangan na mabilisan, like on the spot sasagot ka. Pero at least 2-3 days makabalik ka. Wag naman yung 2 linggo, 3 linggo bago ka makabalik. So number 1 sa akin is communication. And number 2 para sa akin is yung problem-solving skills. What does that mean? Kasi ang complexity ng pag-apply ng home loan, it could be as easy as na kompleto yung mga requirements mo, ipapasa lang, or kulang yung mga requirements mo dahil may mga life events na nangyari, so doon papasok yung complexity nun. So kailangan maabilidad yung broker mo to find solutions sa unique problem mo. Paano naman kumikita yung mga mortgage broker na katulad mo?
We get paid via commission ng bangko na mapipili mo. So, obviously, merong mga sinasabi dyan na, itutulak ka lang ng broker na yan sa bangko na may mataas na commission. Honestly speaking, may mga difference talaga ang bangko in terms of commission amount, pero very minimal yon. So, we always look after the client best interest bago yung commission na yan. Kasi ultimately, pare-pareho lang din naman yan. So, say I want to work with you as my mortgage broker. Is there any upfront fees? Sisingilin mo ba ako or yung kita mo directly the commission from the bank? Yes, okay. So, pwede kaming maningil as a professional's fee as a broker na magfa-facilitate ng loan mo on top of sa commission na makukuha namin. Pero para sa amin, sa Mortgage Station, hindi kami nag-charge ng upfront fee. Dahil alam namin yung yung hirap na mag-ipon ng deposit tapos mababawasan pa para sa mga mortgage broker fee, but we do have the right to na maningil. And when is the right time to seek help from a mortgage broker? Oh, wow. Okay. Honestly, as early as na maisip mo na gusto mo nang bumili ng bahay, either an investment or sarili mong bahay, para sa akin, doon pa lang kumausap ka na ng mortgage broker kasi doon na ma-facilitate yung, okay, ito yung mga potential na kailangan mong ihanda, ito yung mga kailangan mong ipakita sa bangko, at kung hindi pa yan ready, as early as that point, nasasabi na sa'yo at nag-guide ka na, teka, Zach, kulang pa tayo ng mga ganito mga dokumento, trabahuin mo muna yan. Tapos balik ka dito after 3 months, saka natin ayusin yung loan. Paano ko naman malalaman if I can afford to buy a property? Oh, okay. Well, self-assessment dyan is, number 1, kailangan mo ng trabaho. Kailangan mo mapakita sa bangko na may kapasidad kang bayaran sila sa loan na hinihingi mo. So kung tingin mo stable na yung trabaho mo, pangalawa is meron ka ng ipon. Ang minimum requirement ng bangko is 5% deposit ng purchase na binibili mo. So, kung 1 million yan, 5% ng 1 million ang kailangan mong i-ready as a minimum, okay, on top of the mga fees pa. So, it would go down to yung sinasabi na 3 C's. Actually, merong 7, merong 5 C's, pero 3 C's of credit. Yun yung character. Pangalawa, yung capacity. Pangatlo naman, yung capital. So, yun yung 3 C na kailangan mong ipakita sa bangko. So, kung tingin mo, okay ka na sa 3 C na yan, yun ay mataas ang chance mo na maaprobahan. Ano naman yung mga requirements to apply for a home loan? Oh, okay. So, it's quite in-depth na ngayon, especially in the current market na mataas ang interest rate. But basically, it would come down to income and liabilities. So sa income side, kailangan mapakita mo yung payslip mo. Consistent ka sa payslip mo, mapakita mo na lagi ka may trabaho. Pangalawa, sa kabilang side naman, yung liabilities ay kung meron kang mga credit card, mga car loan, kailangan ready yung statement mo doon para mapakita na on time ka sa payments mo. Posible ba na makakuha ng loan kahit mababa yung credit rating? Yes, posible yan dahil although hindi sa major banks, pag sinabi ko major bank, yun yung Big Four, pero kasi may mga bangko na very niche sila, so hindi sila nagka-credit score. So ibig sabihin, they can accept you as a client kahit na may mga nangyaring life event before na hindi ka nakabayad sa utang mo, bumagsak yung credit score mo. May mga ganon na bangko na pwedeng ma-approach para sa mga ganitong sitwasyon na may life events na nangyari at hindi naman talaga sinasadya at ito ba yung second chance lender kumbaga na nagbibigay ng mga ganong oportunidad. So I guess that's the importance of speaking to a mortgage broker kasi to some people they think na if they have a low credit rating wala na silang pag-asa. Tama kasi obviously you can do your own research, mag-google ka, alamin mo yung mga bangko na yon, or you can easily call a mortgage broker at we can navigate through the complex lending scenarios. What can I do to improve my chances of approval for a home loan?
Cool. Alright, so balik tayo dun sa 3 C's, Kuya Zach, no? So, number 1 yung character. So, sa character mo, kailangan ay mapakita mo na may trabaho ka. Stable yung trabaho mo. Sa pangalawa, yung capital, kailangan mapakita mo na nakaipon ka na talaga nung sinasabi nating 5%. At pangatlo, pupuntahan natin naman yung credit conduct mo. So, mataas bang score mo, mababa ba, bakit bumaba, yung mga reasons behind that, para mapakita natin na, okay, ito yung nangyari, pero may chance, ito mga bangko na pwede natin puntahan. Ano naman pwedeng gawin pagka laging nadedecline yung home loan application mo? Huwag ka mag-apply ng home loan. Pero yun yung number 1 move na gagawin mo kasi by then, ang dami mo ng credit application. Yan ang number 1 way para masunog ang iyong credit score. At bumababa ang credit score mo pag sobrang dami na ng credit application mo in a short amount of time. Okay? Hindi alam ng marami to dahil akala nila nag-apply lang sila, nag-inquire lang sila. Pero may mga fine print kasi dyan na you're allowing the bank to conduct a credit check. At pag nag-credit check na sila, lalabas na yan sa credit report mo na nag-apply ka sa Bank A, Bank B, Bank C, Bank D. So, ang first move mo is stop applying and contact a professional para malaman natin ano ba talaga ang nangyari kung bakit ka hindi ma-aprobahan. So yung mga nade-decline ng home loan, decline ng credit card, even decline ng zip pay or afterpay, they can see, yung bank can see those. Yes. Merong credit report na it would go back 5 to 7 years history. May kita doon na 4 years ago nag-apply ka ng zip pay. Tapos sa application mo ngayon, hindi ka nag-declare na may zip pay ka. So, nakita nila na potentially, meron ka pang either zip pay or credit card na inopen 3 years ago, 4 years ago na hindi mo dinedeclare. So, wala tayong may tatago. Bakit may mga bangko na nagbibigay ng $1 million for home loan tapos sa ibang bangko, 800,000 lang? Bakit ganun? Kaya nga, medyo nakakainis. Pero ang simple explanation dyan ay yung assessment ng bangko ay iba-iba. So may mga bangko na nag-a-assess ng plus 3% buffer sa current interest rate. So halimbawa, ang interest rate ngayon ay 6%. Magpapatong sila ng another 3% buffer. So 9%, kailangan mong pumasa sa interest rate na 9%. Whereas yung ibang bangko naman, meron 2% lang. So, doon nagkakaroon ng big variance sa borrowing capacity just by knowing kung anong assessment rate ang pinapatong ng certain banks. Ano naman ibig sabihin ng borrowing capacity? Borrowing capacity ay yung maximum na ibibigay sa'yo ng bangko in dollar value base sa na-assess nilang income mo at liabilities. So, kung anong natitira after mo makuha yung sweldo mo, after mo bayaran yung living expenses mo, and yung future loan na kinukuha mo, doon nila ibabasa yung borrowing capacity mo. So, kung mataas yung sweldo mo, kunyari, what's the high salary? 200, 250? It can go up to 300 plus. Okay. So, let's say 200K yung sweldo mo annually. Does that mean you have a higher borrowing capacity? Potentially, yes. Dahil ang taas ng disposable income mo by then, pero ultimately, titingnan naman yung kabilang side ng column, which is the liability section. Dahil hindi naman sa nagge-generalize tayo, but habang tumataas kasi yung income ng certain individual, nag-a-adjust din at tumataas rin yung expenses, which is something na I always advise against. Pag tumataas ang sweldo mo, try mo i-maintain yung lifestyle mo na mababa ang expense. Ang nangyari kasi kabaliktaran. Porket if money is flowing in, akala nila is unlimited yan. Kaya ang lakas na rin ng gastos. Yung mga part-time and casual employee, do they have a chance to apply for a home loan? Definitely. Dahil may mga bangko ulit. Again, maraming wide ng selection natin ng bangko in Australia, which is very good. Dahil may mga bangko na would accept casual employment as long as you have been doing that for 6 months. Sa ibang bangko, majority ng bangko would require you to be there for 12 months. With a few exemption na may mga 3 months lang, pwede na tanggapin yung income mo. However, may mga
tinatawag na continuation of employment, Kuya Zach. Kasi kung halimbawa, nurse ka sa Hospital A as a casual, lumipat ka lang ng Hospital B as a casual at 2 linggo ka pa lang doon or 1 buwan ka pa lang doon, considered ka pa rin as ina-add yung tenure mo. Dahil nurse ka before, nurse ka pa rin ngayon, nagbago ka lang ng hospital. So, potentially, tatanggapin yan as a continuation of employment din. Merong mga Pinoy dito sa Australia na working 2 to 3 jobs. But then, yung bangko ayaw pa rin silang pautangin for a home loan. What's the main reason? Yon, that's a very good scenario dahil madami na nga na pamilya or mga couple na nag-explore na nga ng mga second job nila, which is very good kasi tumataas yung disposable income. Pero going back dun sa scenario ay maaaring tumaas rin yung expenses nila dahil nakita na nila tumataas ang income nila. The other thing is, maaaring ang second job nila or third job nila ay casual on top dun sa main job nila na permanent. Pag ganon, ang main hesitation ng bangko dyan is a potential burnout nung individual na yon. Kasi you're working 3 jobs, tapos bibigyan ka ng loan na 30 years, kaya mo ba i-sustain yung 3 trabaho over the next 30 years? So the main hesitation is baka ma-burn out yung kliyente at eventually pagkabigay ng loan, 6 months later, i-drop yung 2 trabaho at 1 trabaho na lang at maging yon yung reason na magkaroon ng financial hardship. Ang dami pa natin tignan ng bangko, no? Yeah. Yun lang yung finance and di pa agad madami kang work. Oo. Here's 1 million. Tama. Kasi ang daming ang factors na tinitingnan dyan. Yung kung meron kang mga dependents, kung ilan yung anak mo, kung meron kang mga 3 nga trabaho mo, pero 10 naman yung credit card mo. Parang nagbabalance out, nagdedicate lang din yun . So, ang daming factors na kailangan i-take into consideration. And you're also an investor, no? Yes, I am. What is investing? Investing para sa akin is, kung sa Tagalog sa akin is pag-iimpok ngayon para sa harvest later on or yung pag-ani in the future. So, yan para sa akin ang summary ng investing. Pagtatanim. Pagtatanim ngayon and then harvest later on. So, yan. Bakit mahalaga mag-invest habang bata ka pa? Dahil doon sa tinatawag na compounding interest or compounding effects ng mga gains mo. Kasi kung nag-start ka ng bata pa, number 1 is malalaman mo na yung mistakes ng mas maaga, mag-a-adjust yung investing style mo ng mas maaga. Pangalawa is mas tumatagal kasi ang stay mo sa isang investing, mas tumataas ang chance na lumalaki ang gain mo. So kung naglagay ka ng pera sa isang asset class, mas matagal siya nandoon, mas mataas ang chance, provided na tama yung research mo beforehand, mas mataas ang chance lagi na tumataas at mas malaki ang gain. Okay, compound interest. Lagi ko ito nakikita sa mga investment books. Warren Buffett, Robert Kiyosaki, motivational speakers, they always talk about compound interest. Anong definition ng compounding interest? Para sa akin, to keep it simple siguro is yung effect na may nagdodoble ng pera mo without exerting much effort sa side mo. So kasi kung mag-save up ka ng $1,000 each month by 1 year, meron ka ng 12,000. Pero kung nag-ininvest mo yung 1,000 na yon at merong interest na nag-gain, hindi lang 12,000 ang makukuha mo. Potentially, much higher than that. So, yun yung power ng compound kasi yung 1,000 mo ngayon, next month, 2,000 na yung basehan at 2,000 na yung magiging saan ibabase yung interest gain mo. So, habang tumatagal, lumalaki ulit yung gain mo. So, yun yung para sa akin yung compound na effects. So, kung kunyari, $1,000 a month and there's an interest rate na, for example, 10%. So, yung 1,000 ngayon, next month, 1,100 na siya. Tama. And then, for the following month, babasehin nila yung 10% So, based on 1,100. And Correct. then, nagko-compound. Naiipon ng naiipon. Exactly. So, i-compare mo yan sa
nilalagay mo lang sa bangko na 1,000, 1,000, 1,000. So flat lang siya lagi na 1,000. So by the end of 1 year, 12K lang yan. Walang labis, walang kulang. Bakit maraming Pilipino na takot mag-invest? Very, very interesting question yan, Kuya Zach. No? Ang base sa sa data ko, base sa mga clientele ko, ang number one hesitation is education. Hindi nila alam saan mag-invest, hindi nila alam paano mag-invest, at ang dami kasing nai-scam. So, yun yung takot ng mga Pilipino na kababayan natin. Kasi I guess investing, hindi ito tinuturo nung sa curriculum natin eh. Yeah, I can say for myself, nung simula elementary, high school, college, hindi ko masyado narinig yung word na investment or investing. So, actually, dito ko na natutunan yun sa Australia nung nandito na ako. Pero yeah, growing up, hindi ko na-encounter yung investing. Even dun sa books natin, sa textbooks sa Pilipinas, makikita mo, saving. Kung nag-ipon si Jeronimo ng 10 piso. Yeah. Laging ipon. Pero the word invest, hindi masyado. No? Yeah. And I think that's the reason why hindi tayo masyadong educated. Kaya nga. Tapos nakadagdag pa doon is yun nga, maraming scams, lalo na sa Pinas, na lumabas at ang daming nawalan at nasunog yung pera nila, at napaso na. Ayaw na talaga tumuloy, dahil isipin nila is baka yan na naman yan, you know? What do you think is the best type of investment in the history of mankind? Medyo biased to, Kuya Zach, pero real estate. Para sa akin, real estate, ang daming mga millionaires na, binasa ko sa mga libro nila, ang daming mga millionaires na merong form of investment portfolio into real estate. Ito Warren Buffett, Robert Kiyosaki, Grant Cardone, Ninong A. Ninong A, yes. Ninong A, real estate. Yeah. Ninong ko yan. Ninong ko din yan. If we're gonna study all the successful, top 0.1%, most of them are really into real estate. Correct. I guess dahil yung tangible effect nun, yung tangible asset na nahawakan, nakikita, na drive around mo, mas nagiging secure yung connotation towards it dahil nakikita mo, nahawakan mo. Kumbaga yung hard-earned money mo, naipundar mo at kaya mong hawakan. Hindi yung sa ibang mga aspeto na goodwill or stocks or although I'm not saying na hindi sila good forms of investment, it's just that mas madali lang i-accept sa madla ang real estate. How can someone start investing in real estate? Para sa akin, education is number one. I'm just looking back sa experience ko. Education is number one, and finding mentors yung pangalawa na equally important. Kasi magbabasa ka ng libro, you want to apply it in theory, pero dahil nga kulang pa yung ipon mo, you would ask questions from people na have actually done it. Yun yung mga mentors. Doon mo madadissect at mako-compare na ito ang sabi ng libro, ito ba yung ginawa mo? Mentor A, mentor B? Yes. Or may slight differences akong ginawa at yun yung naging investing style niya. Para sa akin, yun yung priorities. Para sa mga international students making 4K to 6K a month dito sa Australia, what are the things that they can start investing on? Cool. All right. So sa ganon is, again, go back to education. Find ways to educate yourself for free. Para sa akin, Kuya Zach, nung nag-start ako, tambay ako ng library na never ko ginawa nung high school at college ako. Pero nung nandito na and eager ako for knowledge to learn about investing, napatambay ako sa library dahil free yung books about investing, or sa mga biography ng mga people na into investing. So geared towards education, self-education, and then yung habang ginagawa mo yun, itabi mo yung pera mo. So focus on saving habang nag-aaral ka. So invest in yourself muna. Correct. Meron bang formula or checklist on how to become a successful entrepreneur
or investor? Meron kay Zach. Actually, nandito. Na joke lang. Para sa akin, and I'm not claiming to be an expert and a guru here, pero para sa akin, it's more, lakas ng loob. Yun yung number one. Para sa akin, checklist is lakas ng loob kasi kailangan mo ng lakas ng loob to take risk. You know? Dahil pag pumasok ka sa world of entrepreneurship, world of investing, ang daming unknowns eh. At hindi mo malalaman yan right at the start. Or kung gusto mong malaman right at the start, maaaring ilang taon ka na, doon ka palang mag-start investing. So, yeah, para sa akin, focus on, lakas ng loob. Palakasin mo yung loob mo, know your risk, and, jump. Buo ang loob. Tama. No? Kasi pag buo yung loob mo, kahit anong challenges niyan, kasi buo nga eh. So, hindi mo matitibag yan. Exactly. And investing, and in my experience, investing and being an entrepreneur, baba, taas, ang lalim, tapos angat. So, you need to handle pag nasa baba ka eh. Exactly. And then angat ulit yung pasyang waves. Oo. Yeah, yun yung problema ng entrepreneurship dahil yung unpredictability ng income. At syempre, alam naman natin, kailangan natin ng income para mag-survive tayo dito sa Australia na medyo mataas ang bilihin. Ano yung mga tipid tips mo for international students dito sa Australia? Nako, ang magandang kausap dyan ay misis ko, Kuya Zach. Dahil napakagaling niya magtipid. Pero para sa akin, yung mga specials, very sa akin yan. Very close sa akin yan. Pag may mga nakikita akong sale, pag may mga nakikita akong bargain, yung calls na pointing down, medyo na-attract ako doon eh. Para sa akin, para akong bull na nakita ng red. Calls down. Down. Tama. So, kasi isipin mo, like, yung mga lagi naming binibili, like, for example, yung cereals, yung gatas, yung mga pag yung cereal, binibili namin yan ng misis pag half price. At doon kami bumibili ng marami. So, isipin mo, makakabili ka ng dalawa for the price of similar ng isa lang ng normal price. So, para sa akin, yung mga little things na ganyan will add up. Ano naman yung mga tipid tips mo dun sa mga full-time employees na Pilipino dito sa Australia? Wow, medyo mahirap yan ah. Pero, I would say similar. Kasi pareho naman tayo ng mga pinupuntahan, yung Aldi, Coles, I would say shop around dahil una ang mentality ko, Costco, mas mura. Pero we found out na may mga items lang na mura dahil bulk may bibilihin at may mga items na mas mura pa pala kung bumalik ka na lang sa Coles or Woolies. Totoo ba na money will not make you happy? Totoo yan, Kuya Zach. Pero mas madaling maging happy kung may pera eh. Yung saying lang na hindi siya yung magko-complete ang happiness mo. I truly believe that dahil nandyan yung factors ng family, maring nag-focus ka nga sa isang bagay pero nabitawan mo naman yung isa. And doon ako binabalansa ni Mrs. Napakagaling niya doon. So I would say mas madaling maging masaya kung hindi mo na pinoproblema yung pambayad mo ng renta next week or pambayad mo ng bills next week. So, easier to be happy kung may pera pero hindi siya main source of happiness. Ito pa, isa pa to na thing in the Philippines na laging sinasabi no mga, let's say, yung masa na I don't need money. Masaya na ako kung nasa kami, basta sama-sama kami. And when I was growing up, ito din yung iniisip ko na why would I need money? Kumakain naman kami, kumpleto kami. Until I get a taste of it. Like how money can change your life. How money can change the lives of the people around you. Na ang sarap mag-bless ng tao eh. Exactly. Diba ngayon, I posted a video, I was helping my parents building them a house. Diba hindi mo magagawa yun kung wala kang pera eh. Exactly. At iba yung feeling mo eh, no? Na accomplishment, sense of accomplishment. To be able to send my sisters to college, yung anak mo, mapag-aral mo sila, mabilihan mo sila ng gusto nila. That's, nandun yung happiness eh. It's not about the money, but it's a tool. Tama. Yung effects. Yeah. Yung effects na kayang gawin ng pera,
para sa akin is very valuable. So, nandun yung happiness ng family ko. Yung magiging anong kaya namin magawa doon, sino kayang namin matulungan. Yun ang, I would say, after effects ng may pera kaysa sa walang pera. So tingin mo, saan mas mabilis magpayaman? Sa Pilipinas o sa Australia? Well, para sa akin dito, although very limited lang yung knowledge ko sa Pinas, but we also invest sa Pilipinas din naman. But in comparison, the real estate market ng Pinas and Australia, hands down, Australia ang pinaka mabilis para sa akin to na magpayaman dahil ang daming oportunidad dito Wag ka lang maging maselan, makakahanap ka ng trabaho, wag mo ikahiya yung trabaho mo, makaka-earn ka ng as much as you want, Ang negative connotation ng lagi is hindi yan yung linya na natapos mo, bachelor's degree ka or tapos ka ng kolehiyo, tapos ang tinatrabaho mo ay sobrang layo, sinayang mo yung pag-aaral mo. Para sa akin, hindi para sa akin, magagamit ko pa rin kung ano yung natutunan ko sa school. It's just that, mas masaya ako sa ginagawa ko dahil mas malaki yung kita ko at mas marami ako na-invest. Kung meron kang extra $1 million cash sa harapan mo, how will you spend it? Ako, Kuya Zach, iayayain kita sa sushi, number 1. Alam ko, favorite mo yan. Pero para sa akin is number 1, I would apportion it sa mga investments. So, sa 1 million, marami kang magagawa na dyan. Siguro, kung aaralin mo pa, ilagay mo muna sa high interest savings account for a month or 2, pero i-move mo siya sa mga forms of, mga ETF or LIC. Yun yung mga sikat dito sa Australia, yung Vanguard. Dahil historically, safer siya. Hindi ko sinasabi 100% safe, but safer option siya at maganda rin yung returns noon. And then, kung naaral mo na yung nag-venture ka na sa real estate, gusto mo na mag-get into real estate, saka mo na i-pull out yung ibang pera doon at ipang-deposit mo sa pagbili ng mga properties. Kung meron kang $1 million cash sa harapan mo, how will you spend it na hindi business or investing related? Something that will make you happy. Wow, okay. So I'll buy a plane. Aeroplano. Gusto ko ng aeroplano. Yun yung isa sa bagong goal ko. Although hindi pa fully approved ni Mrs. But it's something that I'm working towards ngayon. I'm getting my recreational pilot license. So hopefully, tingnan natin kay Zach. So maybe 5 years, 10 years, 20 years, but I'll try to get that. Anong plane? Anong model? Ang dami ko tinitingnan, pero I'll show you the picture. It's ano lang siya, maliit lang siya na 4-seater. And enough na maka-travel ka for across Australia. Yung isang flight mo across Australia. Awal ba ng Sydney, Manila yan? Kung pipilitin natin, sige, mag-escapo tayo. Pero medyo mahirap. Ang daming mga stop, magpapagas tayo eh. But kung magawa na ni Elon Musk yung electric na na aeroplano at nagre-recharge tayo habang nasa ere, why not? Ikutin natin yung buong mundo. Ano yung mga toxic traits ng Filipino in regards to managing their finances? Number 1 para sa akin yung nilalagay lang sa bangko, yung pera. Kasi ang daming hindi nakakaalam na kinakain lang talaga yung pera mo through inflation. Although safer siya dahil nandyan siya, nakikita mo, pwede mo i-withdraw mamaya, tomorrow. But kung titingnan mo over the long term, wala siyang ginagawa sa'yo, Kuya Zach. So might as well ilagay mo lang siya sa form of investing like yun nga, yung mga ETF and LIC. But syempre, aralin mo muna yan. Yun yung number 1 para sa akin na toxic na mentality is ilagay lang ang pera sa bangko dahil safe siya. Alam mo naman yung mga lolo-lola pa natin is alkansya pa nga at sa ilalim ng unan. Siguro yun yung naging culture natin kaya ayaw natin mag-let go ng pera natin.
What do you think is the big difference between Pinoy and Aussies in regards to managing their money? Para sa akin is yung ability to take risk ng Pinoy ay less dahil sa attitude na kailangan mag-impok, magtabi. And sa side naman ng Aussies ay dahil nga, dito sila, ito yung country nila, they have access to benefits ng government. So, para sa akin, maybe kaya mas malakas ang loob nila na mag-take risk. So, yun yung nakikita kong main difference ng dalawang cultures. Would you recommend international students here in Australia to start their own business? Oo naman, yeah. Knowing what I know now, looking back, I would start my own business. Pero kung, syempre, money is a priority, wag ka muna mag-venture in like 100%. You can start your business part-time. Maghanap ka ng trabaho, yung makakaipon ka, makakabayad ng bills mo, makakabayad ng tuition mo, but start something on the side. Yun yung para sa akin. Knowing what I know now, that's what I would do. Ano mga business yung pwedeng gawin ng mga international student dito sa Australia? Actually, maraming option actually kay Zach. Pero siguro kung sasagutin ko yan, I would go with monetize your passion. It's easier to set that up. Mas madali mong i-execute yung plano mo kung yun na yung passion mo. If you're into art, into drawings, baka may way na mai-upload mo yung art mo at may benta mo online. Maybe magamit ng iba na ilagay sa t-shirt at ibenta yung t-shirt, may merch. Or kung ayaw mo nang magbenta, maybe mag-upload ka na lang ng sarili mo na nagda-drawing. Maybe you could upload a tutorial video about it. At matulungan mo naman yung iba na gusto naman matuto mag-drawing, And you can monetize it maybe through YouTube or ibang forms. So I would say monetize your passion dahil mas madali mo siyang i-execute dahil alam mo na siya by heart. So kung, let's say you're into shoes, but you can buy and sell shoes, usong-uso yan, no? Yeah, you can buy and sell shoes. Yung iba pa nga is they hunt yung mga rare pieces at inire-resale nila doble ang value, or minsan tinatabi nila and then hahanap sila ng perfect time to release that. Yung may mga recently lang may nakausap ako nag-personalize at apparently uso to sa Pinas kaya Zach, yung mga white plain shoes na Air Force One, you can do whatever you want. Kung gusto mo lagyan ng anime, favorite anime mo, ito drawing na dyan, talaga ang ganda. So personalize na yung shoes mo and nakatulong ka pa dun sa customer mo, diba? Kumita ka pa on the side. So monetize your passion. Ganda. Ano naman yung mga advantages and disadvantages of running your own business? Number one dyan is cash flow. Dahil yung ups and downs ng business, you could be earning mabilisan. As in, sabihin lang natin $10,000 in a month. Tapos the next 5 months wala. Or 500 or 1,000. Paano ka naman makakasurvive niyan? Whereas, in comparison sa trabaho, alam mo na fix yung salary mo. So, kaya mong i-budget yung expense mo. So, yun yung number one risk ng entrepreneurship is the ups and downs ng cash flow. So, you need to know that early on. But I think, kasi nangyari sa akin yan when I started my business, may month na you're making 60K, tapos 3 months, dry, mababa talaga. But how I managed that is I became a predator. Na maybe this month ang ganda, but next month you're not sure. So you're gonna do your best to hunt, prey. Tama. Diba? You see a potential client, yeah. You meet someone at the gym, maybe may business sila. Everyone you meet could be your prey. Yeah. Diba? What do they have? What can I offer? How can I help them? Yeah. And one thing that I really learned na nakatulong sa akin is solving rich people's problem will pay you the most amount of money. Tama. Kasi madaling i-release yung pera dahil, may disposable cash. Whereas kung i-approach mo yung mga startup business, medyo tight yung budget niyan dahil ang dami pa nilang gastos.
So tama nga kay Zach, mas nagustuhan ko yung yung solve rich people's problem dahil madaling mag-cash flow doon. Kung magbabakasyon ka bukas sa Pilipinas, saan ka pupunta? Para sa akin, Baguio. Dahil majority ng staff ko ay yung team ko sa Pinas ay taga doon at may mga pictures silang pinapadala at gustong-gusto ko yung yung mga pictures doon at yung atmosphere din daw dahil medyo malamig kaysa dun sa Maynila. So yun, out para sa akin Baguio. Baguio. I haven't been to Baguio in many years. I think nung graduate pa ako nung college. Wow, ako never. 2020. Ano yung mga bagay na miss mo na sa Pilipinas? Para sa akin yung pagpasko, yung feeling na Pasko talaga. Dahil kahit saan ako tumingin, may Christmas lights, may parol, especially now, nasa bare months na tayo. At hindi mo ma-feel ngayon dito sa Australia, well, depende sa area, but para sa akin yung feeling ng Pasko. Yeah, may miss ko siya. Nangangaroling. Nangangaroling, yes. Nako, yun yung trabaho namin. Ang trabaho ko noon ay tambol, Kuya Zach. Yung tambol na in-stretch mo yung umbrella, tapos tatalian mo, na maganda ang tunog nun. Yung mga bata na naglalakad na pupunta sa mga ninong, magkakapatid 5, 6 sila, bit-bit ng magulang. Yan, nako, napakalaki ng kita ng ating mga magulang siguro noon. Looking back, naisip ko kung maraming anak, maraming pakimkim na tinatawag. Pero sana naman ang Ninong A natin ay maalala tayo sa Pasko. Ninong A, baka naman. Isang property lang. Ano yung mga bagay sa Pilipinas na sana meron din sa Australia? Bukod yung Pasko vibe, very ako doon. At bukod sa Jollibee, kasi nasabi na nila yung Jollibee. Jollibee. Ano pa ba? Para sa akin yung most like pa nga Americanized kasi ang natin mga pagkain natin sa Pinas. So ano pa ba? Siguro yung street food style na mga kikiam, mga fishball, yan talagang ikaw ang tutusok. Yan yung gusto ko. Ako din kasi dito, although meron sa Australia yan yung mga ihaw. Halos lahat meron na But sa Pilipinas, yung lumabas ka ng bahay mo, few steps away, meron Yeah. Diba? Yeah. Tapos para kang nasa mall, although street mo lang yon kasi pag few steps upwards, may nagtitinda ng palabok, may spaghetti, so may pamerienda ka na. Tapos sa kabila is yung siomai. So yun yung nakakamiss. Yung ano ba tawag doon? Yung parang food street? Diba? Ang dami niya sa yata sa Maginhawa, sa QC. Yeah. Anong advice yung mabibigay mo sa mga gustong maging mortgage broker or finance expert na katulad mo? Number 1 is you need your analytical skills to be up there. Kailangan yung problem solving skills mo ay nandyan. Yung communication mo is open. Yun yung two qualification para sa akin. Kaya mong i-deliver yung message. Kasi you could have the best mind in the world, pero hindi mo maibigay yung message in a form na kayang i-absorb ng kausap mo, medyo mahirap pa rin yun. So, kung gusto niyo maging broker, number 1 dyan is, you need a mentor. So, you approach one. Kausapin mo yung broker na yun on what to do, pero you need your problem-solving skills to be at the top. Anong advice naman yung mabibigay mo sa mga Pinoy na kakadating lang ng Australia? Okay. So, number 1, dahil nga, assuming na limited yung budget na pagdating mo rito, alamin mo agad yung mga kailangan mong bilhin. Alamin mo kung saan yung mga areas na mabibili yon ng mas mura. At pangalawa is kunin mo na agad maghanap ka na agad ng trabaho. Padamihin mo na agad yung konting naidala mula sa Pinas dahil mabilis maubos yan. What is the most important lesson you learned here in Australia? Number 1 para sa akin is yung taking risk sa investing. Yun yung number 1 lesson kasi growing up nga hindi ko man lang narinig yung word na invest or investment. So biggest boost para sa akin is natuto ako mag-invest dito nung nandito na ako sa Australia, and doon ako
I grew as a person, and I became a broker, and awa ng Diyos, nakatulong rin tayo sa ibang mga tao na naghahanap ng kanilang first home or investment. So yeah, investing ang number one na naituro sa akin. Take risk towards investment. As a broker dito sa Australia, what do you love the most about your job? Ang number one sa akin is yung may text akong makukuha at sasabihin na, Jerry, salamat sa pagtulong sa facilitate ng home loan. Never namin na-imagine na mag-own kami ng property in Australia dahil sa Pinas ay nagre-rent lang kami all our lives. Pagdating namin dito, napakasuntok sa buwan na mag-own ng property pero kaya pala. So, rewarding para sa akin yung mga messages na yon, and that fired me up to help the next person. Wow. What advice will you give to the 23-year-old Kuya Jerry? Start investing agad. Kasi nung unang dating ko, obviously I was learning the ropes. Hindi ko alam yung pasikot-sikot. And, yung gastos ko naman is very minimal dahil iba-iba yung trabaho ko nun eh. So, somehow, nakontrol ko yung gastos ko. Pero, yung mentality rin ba na pag-iimpok, nandun pa rin. So, kung sana natuto ako mag-invest ng mas maaga, baka mas mabilis yung trajectory ko, yung pag-grow ko. If there's one thing na makapagpabalik sa'yo sa Pilipinas, ano ito at bakit? Para sa akin ay yung mag-support ang government towards or palakihin ang support towards education in entrepreneurship and investment, or maglagay ng central hub to teach people how to start a business. Maaring meron na, Kuya Zach, na hindi ko alam, pero maybe palakihin pa siguro na open sa tao na kahit kakatapos mo pa lang ng high school pero you aspire to become a business owner, meron kang Uber type business na nasa isip mo na gusto mong kumausap ng mentor or tao na mag-guide sa'yo na tama ba tong naisip ko, will this have wings to grow or should I just forget about this? Yung mga ganun ba? Yung central hub na may mga kausap ang tao towards entrepreneurship or beginning of the entrepreneurship journey. Saan mo gusto mag-retire? Sa Pilipinas or sa Australia? Pilipinas para sa akin ay I would love to stay sa Pinas pero hindi ako magre-retiro doon. Siguro, as a vacation, 3 months, 6 months. Pero I see myself na magre-retire dito sa Australia, mainly dahil sa health system. So yun yung priority, and the education system. When you say healthcare system, what's the big difference? Para sa akin kasi, kung nasa Pinas ka, to access yung mga magagandang ospital, kailangan ay deeper pockets ka, or may mga insurances in place ka na medyo mahal din. Whereas dito naman, you have access to very nice facilities kahit na nasa public lang. Although, syempre, mag-iintay ka na matagal, but para sa akin, mas advanced ang rito, ang mga gamit. Kung mananalo ka sa loto ng 10 million pesos, uuwi ka ba ng Pilipinas or will you stay here in Australia? Wow, 10 million pesos. Short answer kay Zach is hindi ako uwi. Pero long answer would be kung kailangan ko umuwi, I would draw up a business plan, para palaguin ko yung 10 million into 100 million or 500 million, I would draw up a plan first bago ko umuwi, and make sure na, I would call up my, kung sino mga kakilala kong mga mentors or accountants or mga finance guys to help me facilitate kung ano man yung business na maisip ko, and then execute the plan para right at day one, I know yung 10 million magde-deplete pero may balik dyan at papalaguin natin. Fast talk with Kuya Jerry. Adobo or fish and chips? Fish and chips. Talaga?
Dry ako. Dry person. Okay, sorry, fast talk nga, no? Boracay or Bondi Beach? Bondi. Have never been to Boracay. Liver spread or Vegemite? Liver spread. BGC or Sydney CBD? BGC. Mas maingay. Mas vibrant. Angkas or Uber? Angkas. Mas mabilis. Kangaroo or Asong Kalye? Asong kalye. Tatapang yan. Yes. Asong kalye. Ilang beses na ako hinabol ng asong kalye. Lalakas ang resistensya mo dyan, di ba? Talaga. Nakita mo sila, nagkatitigan kayo. Yes. Takbo. Flat tops or Team Tam? Flat tops. Wow, childhood. Winter or summer? Winter. I would rather die na maging yellow ako kaysa matunaw ako sa init. Isaw or meat pie? Isaw. Westfield or SM Mega Mall? SM Mega Mall because we got it all. For you. Baguio or Threadpo? Baguio. Baguio. Gold Coast or Siargao? I've never been to Siargao pero ang gaganda ng pictures. Siargao tayo. Kuya Jerry, thank you for being on the show. Maraming salamat kay Zach sa uulitin. Thank you.